Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Tara fam at samahan niyo akong pag-usapan kung ano nga ba talaga ang misteryosong bumabalot sa pinakamalakas na espada ni Zoro na Enma. Sana pala'y ilike niyong videong to at sana huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Kamakailan nga lang ay nagulat ang maraming One Piece fans nang makita na may tinataglay rin palang Devil Fruit ability ang legendary weapon ni Prince Loki na Ragnir. Sa ngayon fam ay hindi pa tinutukoy ni Oda kung ano ba talaga ang mala squirrel na Devil Fruit na to. Subalit base nga sa Norse mythology kung saan hango ang buong Elbaf arc, ay mataas ang tsansa ng squirrel na Devil Fruit ng Ragnir ay walang iba kundi ang mythical Zoan na Rizurizu no Mi model Ratatoskr o yung maalamat na squirrel na naghahatid ng malisyosong mga mensahe sa pagitan ng Nidhogger at ng hindi pinangalanang dambuhalang agila sa tuktok ng World Tree. At dahil nga fam sa pagkakaroon ng mythical Zoan ng Ragnir, ay mas lumalaki ngayon ang posibilidad na ang isa sa tatlong espada ni Zoro na Enma ay kabilang rin sa mga sandata sa One Piece na nagtataglay ng Devil Fruit ability. Katunayan fam ay si Oda na rin mismong nagsabi sa isang SBS na kung magkakaroon nga raw ng Devil Fruit ability si Zoro ay hindi siya mismong magtataglay nito kundi ang isa sa kanyang mga espada. Sinabi pa nga ni Oda sa SBS na ito na ang Uwu no Mi model Azure Dragon nga raw ni Kaido ang siyang Devil Fruit na ibibigay niya sa isa sa mga espada ni Zoro. At yan ang dahilan fam kung bakit hindi talaga imposibleng mangyari na magkaroon nga talaga ng Devil Fruit ability ang Enma. Isa pang magandang ebidensya ay hindi naman ito ang unang beses na nagkaroon ng isang Devil Fruit ability ang isang sandata sa One Piece dahil ilang beses na nga natin itong nakita sa kwento. Bukod kasi sa Ragnir fam, ay nakita na rin natin sa Elbaf arc na meron din palang tinataglay na Devil Fruit ang espada na pagmamay-ari ng kasalukuyang commander ng Holy Knights at kakambal ni Shanks sa Saint Shamrock. At ang Devil Fruit na ito ay ang mythical Zoan na Cerberus na siya rin namang mismong pangalan ng espadang ito. Sa oras nga fam na i-activate ni Saint Shamrock ang ability ng kanyang espada, ay nagagawa nitong makapag-transform sa mythical creature na Cerberus, isang dambuhalang aso na merong 3 ulo. Sa pamamagitan naman fam ng atake nito na Scramble, ay nagagawa ni Cerberus na maihiwalay ang 3 nitong ulo mula sa kanyang katawan. At pagkatapos nga niyan, ay saka naman iikot ang kanyang collar na parang LSC at didiretso sa kalaban na parang isang rocket. Bukod pa dyan ay alam niyo ba fam na ang Cerberus lang ang kaya sa isang sandata na may taglay na Devil Fruit ability na nakaabot na sa Awakening? Ang ilan naman sa mga halimbawa ng mga sandatang merong Devil Fruit ability ay si Fangfried na siyang espada ng dating pinuno ng CP9 na si Spandam. Si Fangfried fam ay nagtataglay ng Zozo no Mi na nagbibigay kakayahan dito na makapag-transform sa isang elepante, mapa full beast form man o hybrid na elepante at sword form na parehong nagagamit ni Spandam sa pakikipaglaban. Ang sunod naman dito ay si Lasso, ang paboritong bazooka ng dating officer agent ng Baroque Works sa si Mr. 4. Si Lasso ay may Devil Fruit na Ino no Mi model Dachshund na nagbibigay sa kanya ng kakayahan na makapag-transform bilang isang asong bazooka na tumitira ng mga bala ng kanyon. Ngayon naman fam na nalinaw na natin na nag-exist talaga sa mundo ng One Piece ang mga sandata na nagtataglay ng Devil Fruit ability, ay sunod naman nating alamin ngayon kung ano nga ba talaga ang posibleng tinataglay na Devil Fruit ng Enma. Ito na nga kaya ang mythical Zoan na Uwu no Mi model Azure Dragon ni Kaido kagaya ng sinabi ni Oda? Kung babalikan kasi natin ang eksenang to fam sa dulong bahagi ng naganap na malaking digmaan sa Onigashima, ay makikita natin ang isang misteryosong individual na sinusubukang atakihin si Zoro.
Nangyari yan fam pagkatapos na matalo ni Zoro si King sa kanilang naging dikdikang laban. At dahil naman nga sa sobrang tindi ng pinsalang tinamo ng katawan ni Zoro, hindi lang mula sa laban nila ni King kundi pati na rin sa nauna niyang pakikipaglaban sa dalawang Emperors of the Sea na sina Kaido at Big Mom, ay hindi na niya may kilos ang kanyang katawan. Kaya naman hindi niya nagawa pang may pagtanggol ang kanyang sarili laban sa misteryosong individual. Sa kasamaang palad nga fam, ay dito na nagtapos ang eksenang to. At sunod na nating makikita si Zoro pagkatapos itong may ligtas ni Frankie mula sa gumuhong bahagi ng Onigashima pagkatapos na matalo ni na Trafalgar Law at Eustace Kid si Big Mom. Dahil dyan fam, ay hindi natuloy natin nalaman kung ano pa talaga ang nangyari sa engkwentrong ito sa pagitan ni Zoro at ng misteryosong individual na umatake sa kanya. Not to mention fam, ang hindi pangkaraniwang itsura ng tila baka kaibang nilalang na to na mayahambing natin sa isang Grim Reaper o mas kilala nga dito sa Pinas bilang si Kamatayan. Dahil naman sa pagkakahawig ng misteryosong nilalang na ito sa isang Grim Reaper, ay umusbong ang usap-usapan ng mukhang kamatayan na individual na ito na nga mismo si Enma. Nagmula ang teoryang yan fam sa flashback ng blacksmith na gumawa kay Enma. Walang iba kundi si Shimotsuki Kosaboro. Sinabi kasi ni Kosaboro sa flashback na to na itinuturing niya nga raw ang Enma na siyang may pinakamataas na kalidad sa lahat ng mga espada na kanyang nagawa. At kahit nga raw hawakan mo lang ang espadang to ay tiyak nakikilabutan ka na at magsisitayuan ng lahat ng balahibo sa iyong katawan. Ang katangiang ito nga raw ng espada ang dahilan kung bakit pinangalan niya ito sa King of Hell na si Enma. Alam niyo fam, malaki ang posibilidad na kaya kinikilala ni Kosaboro ang Enma bilang pinakamalakas na espada na kanyang nagawa ay dahil sa espesyal na sangkap na kanyang ginamit upang magawa ito. At ang espesyal na sangkap na yan fam ay walang iba kundi isang devil fruit. Katulad nga ng mga nauna nating naging halimbawa kanina. Yan ang dahilan fam kung bakit may mga kakaibang pinapamala sa Enma. Dahil ang mga pinapakita nitong mga katangian ay bahagi ng mga kakayahan ng kanyang taglay na Devil Fruit ability. Una na nga dyan fam ang kakayahan ng Enma na manghigop ng pambihirang dami ng haki mula sa individual na gumagamit sa kanya. Hindi ba kayo nagtataka fam kung bakit may gantong klaseng katangian ng Enma? Kayong wala namang ibang espada sa kwento na nagpapakita ng abilidad na katulad nito. Nangangahulugan lang yan fam na meron talagang Devil Fruit ability ang Enma. At ang paghigop sa haki ng sino mang humawak sa kanya ang isa sa kanyang espesyal na kakayahan. At ang misteryosong nilalang na siyang umatake kay Zoro, ang pisikal na manifestasyon ng Devil Fruit na to. Walang iba kundi ang Hito-Hito no Mi Model Shinigami o Human Fruit Model Grim Reaper. Isang mythical Zoan Devil Fruit na may kakayaang humigop ng pambihirang dami ng haki mula sa wielder nito, kapalit ng pambihirang lakas at kapangyarihan. Isang magandang ebidensya fam ang eksenang to, kung saan unang beses na ginamit ni Zoro ang Enma upang atakihin si Kaido. Makikita natin dito fam ang kakaibang reaksyon ni Big Mom sa Enma, kung saan sinabi ng Emperor na hindi raw isang ordinaryong espada ang hawak-hawak ngayon ni Zoro. Nakakagulat nga fam ang tinabalabis na pagkasindak ni Big Mom sa Enma. At sa sobrang takot nga nito, ay binalaan pa niya si Kaido na umiwas sa papakawalang atake ni Zoro dahil kung hindi nga raw ay siguradong malilintikan siya. Pinapakita lang dito fam na sa tuwing ginagamit nga ni Zoro ang Enma, ay mas malalakas na mga atake ang kanyang kayang pakawalan. Ibig sabihin lang nito ay mas pinapalakas ni Enma ang mga atake ni Zoro, kapalit ng paghigop nito ng matinding dami ng haki mula sa kanya. Ang isa pang mahalagang bagay na kailangan nating maintindihan dito fam ay ito. Hindi ba't ang taglay na Devil Fruit ni Big Mom ay Zoro no Mi o Soul Fruit? Kung saan ang ilan nga sa mga kakayahan nito ay ang makakontrol at makapag-interact sa mga espiritu. At hindi ba't minsan na rin sinabi ni Dr. Vegapunk na ang mga Devil Fruit ay naglalaman ng mga espiritu ng orihinal na individual
na nangarap na magtaglay ng kapangyarihang yon? Ibig sabihin lang yan, fam, ay sa pamamagitan nga ng kanyang soul fruit ability ay nararamdaman ni Big Mom ang espiritu na nilalaman ng devil fruit na tinataglay ng espadang Enma. Kaya naman ganun na lang ang kanyang naging reaksyon nang makita niya itong ginagamit ni Zoro. At kaya niya rin nasabing hindi ito isang ordinaryong espada lang. Ang isa pang ang matibay na ebidensya, fam, na nagtataglay nga ng devil fruit ang Enma. At ito nga ang human fruit model Grim Reaper ay ang linyang ito na binanggit ni Kaido pagkatapos niyang maiwasan ang ataking pinakawalan ni Zoro gamit ang Enma. Dito, fam, ay takang-taka si Kaido kung paano raw nangyaring nararamdaman niya ang presensya ni Oden sa espadang gamit ngayon ni Zoro. Kung isa-search kasi natin, fam, ang abilidad ng mga Grim Reaper kung saan hango ang mythical Zoan na ito, ay makikita nating isa sa kakayahan nito ang manghigop hindi lang ng enerhiya ng mga tao, kundi pati na rin ng life force ng mga mortal. Yan ang dahilan, fam, kung bakit naramdaman ni Kaido ang presensya ni Oden sa Enma. Dahil kasama na rin nga sa mga abilidad ng devil fruit nito ang manghigop ng enerhiya at life force ng wielder ng espadang to. O diba, fam? Hindi ba't nakakamanghang malaman na mataas talaga ang posibilidad na mythical Zoan Hito no Mi model Shinigami o human fruit model Grim Reaper talaga ang taglay ni devil fruit ng Enma ni Zoro? Isa pang ebidensya, fam, ay ang pagkakaroon ng bayan ng Wano ng maraming mythical Zoan devil fruits, kagaya ng Ino no Mi model Okuchi no Makami ni Yamato, Heavy no Mi model Yamata no Orochi ng dating shogun na si Orochi, Hito no Mi model Onyudo na taglay ni Onimaru na siyang alalay ng dating daimyo ng Ringo na si Shimotsuki Yoshimaru, at syempre ang ating teorya na Hito no Mi model Shinigami ng Enma kung magkatotoo man nga ito. Alam naman natin, fam, na nagmula talaga si Kosaboro sa Wano bago nito tinatag ang Shimotsuki Village sa East Blue. Kaya naman posible talagang nakuha niya ang mythical Zoan Grim Reaper sa Wano na kanya namang ginamit nung ginawa niyang Enma. Grabe, fam, no? Nakaka-hype isipin na meron nga talagang mythical Zoan ng Enma ni Zoro, katulad ng Cerberus ni Saint Shamrock at Ragnar ni Prince Loki. Kaya naman sana talaga ay makita na ulit natin ang Grim Reaper form ni Enma. Nang sa gayon ay mas matutunan pa ni Zoro kung paano gamitin at kontrolin ng napaka-astig na kapangyarihang to. At sana nga, fam, ay masaksihan na natin ito sa magaganap na mga bakbakan sa Elbaf Arc laban sa Persa, Nim-sama, Holy Knights, Giant Demons, at Nightmare Monsters si Saint Killingham. Grabe, fam, parang dehado ata talaga ang kampo ni na Luffy sa laki ng hukbo na kinokontrol ngayon ni Im-sama. Kaya napakalaking tulong talaga kung ma-unlock na ni Zoro ang buong potensyal ni Enma. Ano pa kayang mga sandata sa One Piece ang may taglay na ganitong klase ng kapangyarihan? Kasama kaya ang espada ni Shanks na Griffin sa mga nagtataglay ng mythical Zoan, kagaya ng Cerberus sa pagmamay-ari ng kanyang kakambal na si Saint Shamrock? Kayo na lang, fam, ang bahalang mag-comment dyan sa baba kung ano bang masasabi nyo tungkol sa topic nating to, ah. Maraming salamat, fam, sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good, fam!